What's up guys, welcome back for another video. I'm Raldimore again. First of all, if you're new to my channel, please support me, subscribe and click the notification bell so you will be notified on my next and future videos. In this video guys, samahan niyo akong maglipat ng mga young bird dahil may mga bagong awat na naman na young bird. And umaga ngayon guys, kaya samahan niyo na rin ako magpakain sa mga alaga ko. So yun guys, lilipat muna natin yung mga young bird dito sa loft para sabay-sabay na rin silang kumain ng mga flyers ko. So ito guys yung mga young bird na bagong awat. Ito guys, itong dalawang to is galing dito guys sa second breeder ko. Ayan, proven na yan guys, pangatlong beses na silang nangitlog. Tapos guys, ito naman yung light color. Yung light color na to guys, yung nasa likod ng dalawang to. Yan. Is galing naman to dito sa first breeder ko. Ayan. Actually guys, nung isang araw ko pa sila inawat, tapos binigyan ko na sila agad ng iitlugan or nesting guys. So yun, may pagkain pa naman to guys, kaya hindi ko na sila bibigyan. So yun guys, ililipat na natin sila. Ito guys yung tinutukoy ko kanina na galing dun sa first breeder ko na nandun sa kulungan dun. Mag-isa lang siyang napisa guys, kasi hindi natuloy yung pagkapisa ng kasama niya. Nung tinignan ko guys is may basag na yung itlog, pero hindi kinayang lumabas nung sisiw, kaya siya lang yung napisa. And kung napansin nyo guys, malaki pa yung mga lalagyan nila ng pagkain, kasi marami yung binibigay kong pagkain sa kanila kapag hapon. So ngayon guys, kukuha naman ako ng inumin. Kukuha muna ako ng inumin bago ko sila pakainin. So yun, niready ko na kanina guys, para hindi masyadong humaba yung video, or para hindi na ako mahirapang kumuha mamaya. Ito pala guys, naglalagay ako ng multivitamins na powder na tira namin. May natira kasi guys nung last time na gumawa kami ng project na connected sa school. So yun, may lalagyan to guys, kaso pinaghatian lang namin nung isa kong kasama. Yan, nagpapakain ako guys umaga tsaka hapon. Tapos kapag hapon, pinapalabas ko sila lahat, yung mga yung mga flyer or yung mga pinapalipad ko. So yun, I hope next time guys is sumabay na tong tatlong young bird. So yun, haluin lang natin.
And ililipat na rin pala natin guys yung lalagyan nila ng tubig dito. Ayan, next time ko na lilinisin yung pinaglagyan ng mga young bird guys. So ito pala guys yung pinapakain ko ngayon, pero kung nakita nyo kanina may mais dun sa isang breeder ko, sa lalagyan ng pagkain ng isang breeder ko. Kasi guys sa umaga minsan palay, tapos sa hapon naman is mais. Pero minsan guys mais sa umaga, palay naman sa hapon. Pero depende guys, may feeds naman, pinapakain ko talaga sila ng feeds or yung pelletized na pagkain. Pero naubusan kaya ito muna yung pinapakain ko sa kanila. Ang kahapon guys ng hapon, pinakain ko sa kanila is mais. Kaya ngayon palay muna. Ayan, papakainin na natin sila guys. Naninibago pa yung mga young bird. Ayan, ito guys is galing sa second breeder ko. Tapos ito guys yung tinutukoy ko kanina na galing sa first breeder ko. Yung isa lang, siya lang mag-isa guys yung napisa dun sa dalawang itlog. Ayan, tapos bibigyan na rin natin sila ng inumin. Next naman guys is yung mga proven breeder ko, yung bibigyan natin ng pagkain. Sasara ko muna to guys kasi hapon ko sila pinapalipad. May tira pang pagkain din sa isang breeder guys, pero bibigyan ko na rin sila. And kahit ito guys may tira pa rin pagkain sa kanila kahapon, pero bibigyan na rin natin sila ngayon para hanggang mamayang hapon na yan. Pero bibigyan ko pa, i-check ko mamayang hapon guys kung may tira pang pagkain sa mga lalagyan nila. Tapos tubig naman. Ayan, binigyan ko na rin sila guys ng nest or paitlogan para hindi na sila mangitlog kusa sa sahig. Kasi guys last time nung may sisiw pa sila, nangitlog yung hen sa dalawang beses, nangitlog yung hen sa sahig, kaya natapak-tapakan lang, pati ng young bird natapak-tapakan lang yung itlog kaya nabasag. Kaya yun guys, pagkaawat ng mga sisiw is nilalagyan ko na sila agad ng paitlogan. So yun guys, sara na natin to. Yung first breeder ko naman yung bibigyan natin. Yan, ito sila guys. Tignan nyo guys kung gaano sila kaganda, or kung gaano kaganda yung balahibo nila. Kasi guys napakadalong ko silang hawakan.
Siguro once a month ko lang sila guys hawakan kapag chine-check ko yung body structure nila or yung kung tumaba ba sila or pumayat, para malaman ko guys kung kailangan kong dagdagan yung pagbibigay ng pagkain or kailangan kong dalasan yung pagpapakain sa kanila. Pero madalas kasi guys pumapayat sila kapag may young bird, kasi nagpapasubo sila. Parang pagkatapos nilang kumain isusubuan nila agad yung mga young bird, lalo na kapag malaki na yung mga young bird guys. Kapag malaki na is mas malakas na rin silang kumain yung mga young bird, kaya yun. Pero dinadagdagan ko rin naman guys yung pagkain kapag may young bird sila. Mas lalo kong dinadagdagan yung pagkain kasi syempre apat na sila, lalo na kapag parehong napisa yung itlog nila. So yun guys, ibabalik ko na yung sobrang pagkain, and may natira na tubig na may multivitamins. Kaya ito na rin guys yung ilalagay ko dun sa darak, kasi guys yung darak binibigyan ko ng tubig bago ko ibigay dun sa mga bibe. So yun guys, huli kong papakainin yung mga bibe bago mabasa or marumihan yung kamay ko dahil sa darak. And papakainin naman natin guys, next is yung muntik na ako nadulas. Ayan, muntik na ako natumba pero okay lang guys. So ito guys yung mga isda, sila naman yung next natin na papakainin. So yun, ito pala guys yung pinapakain ko. PO1 yung tawag nila dito. Ayan, binibigyan ko guys ng salamin pero may siwang pa rin yan para pumasok yung hangin. Kasi guys inaabot ng pusa or aso or mga manok yung mga isda tsaka yung halaman. Lalo na guys yung mga manok, inaabot nila yung mga halaman minsan. So ito guys, papakainin na natin sila. Yung ginagawa ko guys is kukurot lang ako ng pagkain, tapos nilulubog ko yung kamay ko ng konti para lumubog guys yung pagkain. Kasi guys kapag binudbud ko sa taas, kumakalat sa buong lalagyan or buong area nila sa aquarium. Tapos guys yung iba hindi nila nakakain tapos nasisira. Kaya yon, kapag hindi na uubos guys yung pagkain, lalo na kapag napadami yung bigay nyo, doon nabubuo or dumadami yung ammonia. Yung ammonia guys is hindi siya maganda sa mga isda. Pwedeng mamatay yung mga isda nyo kapag mataas yung level ng ammonia sa tubig. So yan. And dito naman tayo guys. Ito guys yung mga albino full red na Crinosia sa Tuxedocoin na gapi. Mga gapi to guys. Tapos ito yung mga Mickey Mouse fish guys. And nanganak na yung mga yan. Ayan, kung nakita nyo guys yung malilit na yon, nanganak na sila ulit or nag-drop. Ayan. Parang mga nasa 10 yata guys yung mga yan. Nakatago lang yung iba. Parang ito guys. Ayun o. Malapit sila sa mga halaman. Nagtatago sila sa mga halaman guys kasi minsan akala ng parents nila or ng magulang is pagkain sila or live foods. Yung live foods kasi guys is like yung mga tubifex, dapnia,
minsan kiti-kiti guys. Yun, live foods yung mga yun guys. Akala ng mga parents nila or ng mga breeder, ganun sila, kaya yun, minsan nakakain sila. Kaya kapag ano guys, hinihiwalay ko sila agad. Ayan. So ito guys, napakarami na nilang naging anak. Parang yung mga gapi na to guys, nag-umpisa lang ako sa 9 na breeder or matured na gapi. 9 pieces, tapos guys, sa tingin ko nasa 70 plus na yan. Hiniwalay ko yung mga male dahil sobrang bilis na ng pagdami nila. And ito guys, yung mga Mickey Mouse, hiniwalay ko na rin yung mga anak nila na sobrang dami. Papakita ko sa inyo guys. Ayan yung mga anak nila guys, sobrang dami niyan. Yan, hindi lang ako sure kung nakikita nyo na maayos kasi medyo malabo yung tubig. Ayan, ayan sila guys, napakadami nila. And ito guys, yung hiniwalay ko na mga male sa mga gapi na yon, para maiwasan ko na rin yung overcrowded at saka sobrang pagdami nila. So ito guys yung mga male, napakaganda nila. And ito naman guys yung P-Dirt gapi na binigay ng kaklase ko. Pangalan niya guys is Jewel. Yan, shoutout kay Jewel. Pagkabigay niya guys, 4 pieces lang yan guys. May ginawa kaming activity sa school, nagpadala ng isda yung professor namin, and nagdala siya ng P-Dirt gapi. So yun, nung first time guys is 3 lang yan, 3 yung dinala niya and puro female. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko bang sa akin na lang, tapos binigay niya guys. And dahil female lang, 3 female lang, tinanong niya rin ako na kung gusto ko ng male para maparami ko sila, and sabi ko oo. And yun, pinagdala niya naman ako guys. So yun, Jewel, thank you pre sa isda na binigay mo. And yun, nag-drop na rin yun, nag-drop or nanganak na rin yung mga yan guys. And yung mga anak niya is may mga lumaki na. Ayan, lumaki na yung iba. Ngayon nagda-drop pa rin sila ng iilan. Wait lang guys, mga suso. Marami din mga suso guys dito eh. Napakabilis din dumami ng mga apple snail. Or sorry, hindi pala sila guys apple snail. Nakalimutan kung anong klaseng suso sila. Pero mas malaki yung apple snail sa mga to. Tingnan nyo guys yung mga inanak nila. Ayan. Sobrang liit lang yan guys. Parang sinlaki din ng kiti-kiti kapag pagkalabas. So ito naman guys yung medyo marumi na rin guys yung mga aquarium ko, kaya kailangan ko na rin maglinis. Ito guys yung mga hiningi ko rin sa kaklase ko guys, kasi hindi naman nila aalagaan, kaya iiwan na lang nila sa school. Hingin ng gustong hingin. So yun, hiningi ko na lang sa kanila, sabi ko aalagaan ko na lang. Ito guys yung zebra danyos. And ito, hindi ko alam guys kung tetra to. Hindi ako sure guys. So yun, papakainin na natin sila. Yung mga gapi guys, gapi, platy, molly, kumakain kasi sila guys ng mga anak nila. Kaya mas maganda na kapag nanganak sila, hihiwalay na agad yung parents or yung mga anak nila. So ayun guys yung mga Mickey Mouse, tingnan nyo yung mga anak nila. Ayan, nagtatago sila guys sa halaman for protection. So ito naman guys, mga nasa ilalim yung papakainin natin. Pag nagpapakain pala ako guys, dahil nilulubog ko yung daliri ko sa tubig,
pagkalubog, pagkabigay ko ng pagkain is pinupunasan ko yung daliri ko para hindi mabasa yung mga nandito. Yan, maganda talaga yung mga male sa mga guppy guys. Yung mga male yung maganda. Kasi guys, mahaba yung mga fins nila. Lalo na yung mga caudal fins or yung nasa likod nila na mga fins, yung mga mahaba. And yung dorsal nila, yung dorsal fin yung nasa taas nila. Yung caudal naman is yung nasa likod nila na fin. Mahaba sila guys, kaya maganda. Ayan, nagbabalak din ako guys na bumili ng mga second hand na fish tank. Mas mura kasi guys kapag bumili ng second hand, tsaka linis lang naman yung kailangan. So yun guys, ibabalik ko na yung mga takip para hindi abutin ng pusa or manok. Papakita ko guys sa inyo yung evidence na minsan inaabot ng pusa. Nakikita nyo guys yung mga lupa na yan sa ilalim or sa taas. Ayan, kahit dito sa salamin guys may mga lupa or buhangin. Bakas yan guys ng kamay ng pusa or yun, kamay ng pusa. Pero hindi niya naman naaabot. Hindi niya naaabot dahil hindi rin naman sila mahilig or takot rin naman sa tubig. Yung mga pusa dito, medyo takot sila guys. Tsaka kapag ano guys, bumababa naman yung isda para hindi sila maabot ng pusa. Minsan guys, nag-update si Ben. Yung nagbigay ng isda sa akin, nagbigay din ng isda sa akin guys. Yan, kung napanood nyo guys yung mga previous video ko, nababanggit ko yung pangalan niya, si Ben. Siya din yung naghikayat sa akin guys na mag-alaga ng isda. And nakakalibang din naman pala talaga. Lalo na kapag mahilig kang mag-alaga. Nag-a-update siya guys sa mga isda niya. Marami na rin siyang isda, gapi, molly, platy, flower horn, arawana. May arawana na rin siya guys. Tsaka yon, monster fish yon. And may mga malalaki na rin siyang tank. Yan, minsan kasi guys nakakausap ko siya through video chat or sa messenger. Yon, sinashare niya guys yung update sa mga isda niya. And sinashare ko din naman guys yung mga update sa mga isda dito. So yun, dati kasi guys kaklase ko siya kaso lumipat na siya ng school or umuwi na siya sa kanila para dun mag-aral. Yan, kaya kung napansin nyo guys, binigyan ko ng screen dito. Binibigyan ko siya ng screen dito sa gilid. Kasi guys, inaabot ng pusa. Para hindi mapasok ng pusa yung kamay niya dito sa mga ano. Kasi guys, kapag pinapasok nila, nahuhulog din yung buhangin. Although okay lang naman guys kahit mahulog yung buhangin dito. Wala namang bad effects sa mga isda yon. Yan, kailangan ko na talaga maglinis ng tank or mag water change. Kapag water change guys is hindi naman talaga totally na pinapalitan yung lahat ng tubig. Mas maganda guys na 70% lang yung alisin na tubig sa tank para hindi ma-water shock yung mga isda. Pwede kasi sila guys mabigla kapag biglang pinalitan ng 100% yung tubig. So yun guys, abangan nyo. Ililipat ko yung mga tank na yan. Hindi ko pa alam guys kung kailan, pero ililipat ko yung mga isda ko dun sa taas. Ipapakita ko sa inyo guys kung saan yun. Dun ko sila ililipat guys sa taas dahil may silong naman doon. Kaya kahit tanghali
tanghaling tapat na mainit is hindi totally nakadirect yung sunlight sa kanila. Pero guys, kapag umaga may araw naman na tatama dito sa gilid papunta sa kanila. Pero hindi naman guys masyadong mainit yon. Hindi tulad ng tanghali guys, mainit talaga yon. So next guys na papakainin natin is yung mga bibe. So yun guys, dito ko na ilalagay sa tubig na may multivitamins yung darak. Pero kapag walang natira guys na tubig na may multivitamins, binibigyan ko ng powder yung darak bago ko bigyan ng tubig. Dito ko pala nilagay yung darak guys. May drum, tapos nasa loob yung sako. Yung laman ng sako guys, yun na yung darak. Kasi guys, pwede naman guys na drum, tapos ibuhos mo yung darak or lalagyan. Pero ako guys, gusto ko ganito kasi may mga bukbok. Hindi ko alam guys kung anong tawag doon sa inyo, pero bukbok yun dito. Tapos yung bukbok na yun guys, kinakain nila yung bigas or langgam din guys. Yung langgam, kinakain nila yung bigas, hinahakot nila. Tapos matitira na lang yung ipa or wala nang bigas na matitira. So mamaya guys, makikita nyo kapag hinalo ko yan, makikita nyo yung napakaraming bigas na tira. So yun, mamaya ako na itatali yan guys, kasi itatali yung sako para isara dahil hinahawakan ko yung camera. Ito guys yung multivitamins na kapag walang natirang tubig na may multivitamins, binibigyan ko ng powder yung darak bago ko bigyan ng tubig. So wait lang guys, haluin ko lang. Yan, papakita ko sa inyo guys. Ayan, kung nakikita nyo yung mga white na maliliit, yan guys yung mga bigas. Ayan, napakarami pa rin guys bigas, kaya maganda din tong ipakain sa mga bibe or sa mga alaga nyong manok, tsaka sa mga sisiw guys. Kinakain to ng mga sisiw. Doggy. Ayan guys, ang saya niya kapag tinatawag siya. Doggy. So yan, papakainin na natin guys yung mga bibe. Ito guys, minsan guys kapag may gulay, tinatadtad ko tapos hinahagis ko dito, kinakain naman nila. Ayan guys, sobrang lakas nilang kumain. Konti lang muna guys yung binibigay ko, tapos ibubuhos ko na lahat. Kasi guys, minsan nagmamadali sila, natatapon. So yun guys, pinapakain ko din sila guys ng umaga tsaka hapon. Pero minsan guys, kapag napadami yung halo ko ng darak is hanggang tanghali na yon, tapos bibigyan ko ulit sila ng hapon. So yan, medyo lumaki na sila guys. Yan, nung binili ko sila medyo konti pa yung mga balahibo nila, yung matatandang balahibo nila. So yun guys, that's all for this video guys. Thanks for watching. See you to my next video. Raldimore signing out.